Hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo doon sa bastusan, nandun siya. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng presidente? Dumadaos-os. Partially because of her. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Diba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging tikon, nagiging namumula, humahaba yung liig. Diba? At yun na mga kabayan, ano po masasabi niyo po dito sa balita na kung saan nilaglag na po ni Junior ang kanyang pinsan mga kabayan na si Martin Romualdez. Ayon po sa kanyang latest video, talagang pag nakita daw po yung ebidensya nagtuturo sa kanyang pinsan, ikakasuhan daw po at ang ombudsman na daw po ang bahala. At dito rin po sa balita na kung saan si Madam Malu Tiquia muli pong binira. Ito pong si Attorney Claire Castro. At kung bago ka pa nga lang sa aking channel, huwag mo kang kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Unahin na po muna natin Ito pong si Madam Malu. Miss Malu. Ito, unahin po muna natin to. Pasok po. Ano po ang inyong masasabi sa ugali o paraan ng kanyang pagsagot bilang isang palace press officer sa mga sensitibong isyong may kinalaman sa Pangulo at sa kasalukuyang administrasyon? At sa tingin niyo po ba, may standard ba na dapat sundin ang mga government spokesperson pagdating sa pakikipag-engage sa kritiko o analyst? Ano ba yan? Magkukulit ako kay BFF niya. Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Comms 101, sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi mo intindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos, sa OP. At doon ang mga panahon, nakatangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya, ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka na BFF, kasi hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay, sino ang prinotektahan ko? Sinasabi niya, maka-Duterte ako. Ako hindi maka-Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Hindi ako tumulong ng eleksyon sa kanya. Nakay-binay ho ako. At kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. Wag na Google. Ang dali mag-AI. I-type mo yung Malu Tiquia kasi yung huli niyang banat sa akin. So who is Malu Tiquia? Sa tingin ko, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko, tinuturuan ko siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Diba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin niyo sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda.
kung i-accept nyo yung sagot niya. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga yung baha, nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo doon sa bastusan, nandun siya. Diba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy yan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira dahil kay Claire Castro? Dadalhin ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Kasi paano? Ako, tinawag na ako propagandista. Sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y binabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Wick Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition na, wala mga akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example na. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is a man drilled on communication. Hindi, makisingit ko lang. Totoo naman po sinasabi ni Madam Malutikie, di ba? Parang umpisa pa lang ng pasok ni Claire Castro. Naka-default na po na lahat po isisi kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte. Mantakin mo? Di po ba? Lahat na nangyayari, Duterte. Di ba? Sa Cebu, Duterte. Di ba? Halos lahat po sinisisi kay Duterte. Lahat po napapansin po yun. 3 years na po si Bongbong Marcos, Madam. Diba? Madam Claire, 3 years na po si Bongbong Marcos. Bakit kay Duterte nyo pa rin sinisisi? Yung flood control, Duterte pa rin. Nakakainis lang isipin na wala na pong ibang bukang bibig itong si Madam Claire kasi na puro Duterte. Kaya nakakahanap ka lagi ng katapat. Si Miss Malutikie, si Kat de Guzman ng ABS-CBN. Diba? Buti nga po yun, nasusobra. Kayo nga po yung sinasabi ni Ma'am Malu na dapat yung mga reporter din, di ba, huwag kayong, kung tanong nyo, hindi sinasagot ni Claire Castro, okay lang sa inyo. Huwag ganon. Kaya yung sikat, di ba, sikat ni Guzman, hindi siya pumayag na hindi sagutin Di po ba? Yung sinasabi ko, siguro, wala na po sa payroll yung mainstream media, kasi tinitira na po siya ng mainstream media Di po ba? Lahat pati KMJS, di ba? Talagang tinututukan na po sila Pero noon, may narinig po ba kayo? Wala. Ngayon lang po ulit. Kasi tinamaan yung flood control, tsaka nawawala daw po yung 50 million di ba? Sabi ni Tulpo, nawawala na daw yung 50 million daw sa opisina ng PCO, pambayad sa mga, di natin alam, sabi, tansu vlogger daw baka kasama dyan, mainstream media. Tuloy mo, Madam Malu. Crisis communication. Pwede ba? Alisin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung frustrating, trinak namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang frustrating ng presidente? Dumadaus-us. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. Kaya yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maanghang lang na magtanong. Ito bang approach mo? Alam ni Presidente, kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa iyo, tinanong mo, anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Nakakahiya naman po dahil
ang institusyon ng presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sang total ng lahat ng presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous president, napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat. Diba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Diba? Ay, bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging tikon, nagiging namumula, humahaba yung liig. Diba? Kaya nga, ang sabi, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Eh ngayon, talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang. O di ba mga kabayan, napakatindi ng binitawan na salita po nun ni Miss Malutikia. Ano po ang inyong masasabi? Totoo naman po yun mga kabayan. Talagang palingkera po yung dating Kung paano makipag-usap, di ba? Dapat ang mga PCO, nandiyan sa PCO, dapat magagalang po yung mga yan. Hindi po kayo yung unang napipikon. Di po ba? Ewan ko, wala po yata balak alisin nitong si Madam Claire, di bahala po sila, di po ba mga kabayan? Bahala po kayo kung ganyan po yung gusto din yung mangyari. Dumako naman po tayo dito sa isang balita, mga kabayan. Ingay mo sir, mamaya nag-explain ba ako. Kung saan, ito pong si Bongbong Marcos, tinabagay nilaglag na po ang kanyang pinsan. Kasama daw po sa kakasuhan, mga kabayan. Ito po, panoorin po natin, mga kabayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez. Teka lang sir, mukhang mo lang yata yan, di ba? Baka tokis mo lang na naman yan kasi alam mo naman po mainit po ang mata ng taong bayan pagdating sa iyong pinsan. Di po ba? Nung una ka pong tinanong nung hindi pa nagsasalita si Saldico, kung masasama po sa kakasuhan yung pinsan mo, sabi mo hindi. Ngayon, dahil naririnig mo na, nagsalita si Saldico, dinamay ang pinsan mo, kasama ka nga po doon, ngayon kakasuhan na, isasama na pag may ebidensya. Di po ba? Yung tanong ng taong bayan noon nasaan na po yung 60 billion na pinangako yung isasoli ninyo sa pilit? Hanggang ngayon, hindi nyo pa sinusoli. Diba? Tinokis mo lang naman yung taong bayan noon. Dahil natatakot ka na baka makudita ka na. Diba? Nung bago nag-rally yung Iglesia ni Cristo noon, nung unang rally pa lang. Sabi mo, isusoli mo na yung 60 billion ng PhilHealth. Nasaan na sir? Wala. Diba? Ngayon, tatokis ka na naman. Dahil maingay na naman. Ano mangyayari dyan? Wala na namang mangyayari dyan. Maniwala po kayo, kakasuhan, Martin Romualdez, di binalikan siya ng pinsan niya, sila magkakasabuat Di po ba? Ombudsman, kakasuhan ka na yung ombudsman, ikaw naglagay dyan Di ba? Yung bullshit mo sir, hindi na po kaagatin ng taong bayan. Di ba? Kung noon pa, nung sinabi na ni BP Inday Sara na yung pinsan mo, ang may hawak ng pondo, pinaimbestigahan mo na sana. Pinatagal mo pa 2 years. Tingnan mo yan. Tapos bubullshitin mo kami ng ganyan, sir.
Diba? Dahil alam mong maingay na naman. Nayayari ka, nadadamay ka. Tutokis ka na naman. Eh, ginawa mo na yan, sir eh. Gawin mo muna yung pinakako mo noong una. Isusoli mo yung 60 billion na PhilHealth bago maniwala yung taong bayan sa'yo. Ha? Bago maniwala sa bullshit mo, sir. Di ko natatapusin yung video na ito. Mga kabayan, di ko natatapusin. Bakit? Bullshit lang sinasabi na ito eh. Hanggat hindi mo sinusoli yung 60 billion, sir. Lahat ng lalabas sa bibig mo, puro ka bullshitan lang. Di ba? Ano sinasabi ni Dr. Lechon? Doon sa interview nyo sa KMJS, hanggang ngayon, nasa na yung pinangako mong isusoli mo yung 60 billion. Di ba? Tinokis mo lang eh. Hirap sa'yo puro tokis eh. Mula nung una pa lang. Di mo papapasukin yung Amerika, pusang galan, dami na. EDCA sites, di ba? Ano yun? Bullshit yun, sir. Saan ka ba nakakita ng ganitong presidente? Hanggang dyan na lang po at kita-kita po tayo sa mga susunod pa nating video.